magagawa po ba mga telecom companies natin and even the banks dito sa spoofing na ito using the sender ID ng mga lehitimong kumpanya? As of now, ang ginawa ng Globe ay blinock na namin lahat ng links sa mga text messages since 2 years ago. So, ang pagbablock ng mga links na ito, pag nakatanggap kayo ng link sa Globe kuno or kahit anumang organisasyon, ibig sabihin, scam na ito kaagad. Kasi ang Globe, hindi na po nagsisend ng kahit ano pa mang links. So number 1 po yun. Pangalawa po, pinapatuloy po namin ang aming mga awareness campaign tulad na po ng pag-guest po dito, ang aming educational campaign sa aming mga senior citizens at mga estudyante na sila po ang pinaka-vulnerable na mas-scam. So, ang mga efforts na po to, DJ Chacha, actually hindi po namin magagawa alone. Hanggat sa nandun pa rin sa feature ng ating mga cellphones, ang pagtanggap ng ating messages, kunwari sa mga times of calamity, etc. Yun ang hina-hijack nilang network po kasi. So, hanggat sa hindi po matanggal yung hardware na yun sa cellphones natin, ang magagawa lang po namin at ng publiko ay maging vigilant, maging alerto po sa mga scammers na ito. Nasisend po kasi nila ito, hindi po namin ito mabablock kasi pinapatayan po nila ng signal yung ating mga phones. Hanggat sa meron po tayong feature na yun sa phones natin para makatanggap po tayo ng mga messages. Kunyari po, nagka-earthquake, nagka-fire, wildfire, whatever po. Makakasend pa rin po ng messages. Kasi may technology po sa phones natin na nakakatanggap pa rin po ng messages kahit po patay ang signal. Used po to in times of emergencies, dapat. Pero inaabuso po ito ng scammers para po makascam sila. So hanggat sa nandun pa rin po yung technology na yun sa phones natin, which is nandun po talaga in times of emergency, ang magagawa po namin at ng publiko ay maging alerto po at huwag mag-click ng mga links na suspicious, huwag po magpa-scam at huwag po mapaniwala kaagad sa mga messages kahit po opisyal ang thread na pinagmumulan nila.